Di ko na! Kakapagod pala maging rodeo champ. Buti na lang, hindi ako cowboy. Ako si Aaron Basikal at ready na akong ihatid ang lahat ng paandar ngayong Rodeo Masbate Festival 2025. Ang mga Masbateño ay lagi nila ang kamay at paa sa rodeo. Hindi lang basta ang manonood, kundi matatamang na kayang bumatok ng toro. That the Rodeo Masbate Finals has officially opened. Kaya naman todo ang energy ng mga Masbateño at mga turista galing iba't ibang lugar sa pagbubukas ng pinaka-inaabangang festival sa rehiyon ng Bicol maging sa buong Pilipinas. Sinimulan ito ng parade na may nakakamanghang rodeo-inspired floats, kabayo, iba't ibang sektor ng lungsod na nagbigay suporta sa pagdiriwang, kasama na rin ang mga contenders ng rodeo finals na nagpasilip ng kanilang moves. Kahit tirik ang araw, mas tirik pa rin ang energy ng mga tao para lang makasilip sa parada ng mga kabayong mukhang artista. Pagkarating pa lang sa Masbate Rodeo Arena, maririnig mo na kaagad ang hiyawan ng madla. Dito sa grand opening, tampok ang deklarasyon ng formal opening ng Philippine Rodeo Finals 2025. At ito na ang highlight ng lahat, ang Philippine National Rodeo Finals. Labanan ng lakas, liksi, likod na masakit pagkatapos mahulog sa paka. So ako po si Ian Chris Santiago from Central Luzon State University. So 2 months before this event, yun, araw-araw kami nag-training every hapon kahit medyo kahit masama ang panahon, then may mga schedule din sa school ay yun, tuloy-tuloy lang training para yun, paghandaan yung namin ay una syempre yung peligro na dulot nung paglalaro ng pagbabaka, then ikalawa is yung hindi mabuo yung team in certain day or sa same day kasi meron ding pasok o so saliwa yung kanilang mga schedule. So hindi kami makapag-training. Una, pamilya namin na naghahantay sa amin kung kami ay ligtas. So ikalawa naman ay siyempre yung school kung saan kami galing dahil kami ang pinadala nila dito kahit medyo mahirap yung budget, then yung layo. Then ikatlo yung team namin, inspirasyon talaga namin dahil established na yung pangalan ng CLSU dito sa Masbate at ilang kilala to mula pa dati. Paniguradong nagutom ang lahat pagkatapos ng sigawan at hatawan sa Rodeo Arena. Kaya halina't kumain sa DTI Trade Fair. Tulala, nabusog ka sa mga masasarap at kakaibang mga pagkain. Kung may tikim mode, mayroon ding shopping mode. Kaya bago umuwi, siguraduhin may baon kang pasalubong at kwento sa Rodeo Masbateño. Okay, so my name is Arlene Balasan Paes. So yung yung trade name namin ay Rodeo Leather Crafts, Bags and Wallet Manufacturing. So if yung year namin is 2013. So from the start, 2013 until now, yun yung years na sumasali kami sa every trade fair ng DTI. Yung team ng store namin kasi more on sa souvenir siya, made in Masbate. So yung rodeo, dahil may rodeo festival tayo, so kami yung parang one-stop na shop na yung lahat ng rodeo gears, andun mo makukuha. Kung kulang pa ang saya, may carnival rides na talagang mapapasigaw ka sa kaba. Kung real naman ang tipo mo,
Ano? Tara, horseback riding tayo. Uy! Akala mo tapos na, no? Siyempre, hindi pa yan best. Tutunghayan naman natin ang isa sa pinaka-iconic na eksena tuwing Rodeo Festival. Ito ay ang Cattle Drive. Ang Masbate City, na kilala sa pagiging rodeo capital of the Philippines, ay taunang nagsasagawa ng Cattle Drive bilang komemorasyon sa kultura ng mga Masbateño. Isa itong paraan ng transportasyon ng mga baka mula sa Toril o Corral na isasagawa sa pamamagitan ng paglalakad ng mga baka simula crossing papuntang Grand Rodeo Arena. At kapag akala mo wala nang mas hihigit pa... Uy, wow! May pa-firework display! Alangan tayo na magkakalayo. Hi, I'm Aliana El Mirafes. Family ko po ever since when I was a child. Family ko ang kaupod ko magkita sa fireworks. Puro bonding with family na syempre kay pagkaupod mo family mo na masadya siya. Kaya it reminds. Mula sa paghahabol sa baka hanggang sa pagtingala sa fireworks. Ganito ang buhay dito sa Rodeo Masbateño Festival. Pero, alam niyo ba, ito ang kauna-unahang beses na dinaraos ang Rodeo Masbateño Festival ngayong Hunyo. Tuwing Abril pinagdiriwa ang festival na ito, ngunit dahil sa midterm election nitong Mayo, nagdesisyon ang Rodeo Masbateño Incorporated na palitan ang petsa ng festival upang mas mapaghandaan ng maayos. Ako po si retired Judge Igmedio Emilio F. Camposano, Acting President ng Rodeo Masbateño Incorporated. Insist kami and he acceded to our request that we pursue the festival this year despite the elections. Pero ang sabi niya, kung pwede Hunyo, after the elections. So, nagbotohan din kami. At I was outvoted. Bilang presidente, hindi naman ako ang buong RMI. We decide collectively in a democracy, majority rules. So pagbotohan, 10-1 ang boto. Ako na ang bumoto for April, ang 10 bumoto for June. So I have to follow. So basically, the same pa rin naman yung mga activities na ginaganap. Actually, di ba sabi ko, because of financial constraints, napilitan kaming mag-scale down. For example, dati-dati, may barn dance competition na kung saan yung mga munisipyo nagpapadala ng mga barn dancers at nagpapaligsahan dito para magsayaw, magpakitang gilas. Pero magastos kasi yun. So sabi namin, hindi namin kaya. Kaya, ang ginawa namin, kinausap namin ang The Best M's Club kasi meron din sila mga barn dancers na nagko-contest sila doon sa The Best M's Club. Sabi namin, pwede bang magpadala kayo ng at least 50 na tao na pwede magsayaw? Ginawa yan 2 days ago. Naglibot lang doon sa before the Grand Parade ba, kahapon Grand Parade, pero before that yung contingent na yun, maraming mga iba't ibang organizations na nag-hold ng iba't ibang activities at ikinabit nila, nagpaalam, nakipag-coordinate sa amin, pwede po bang ilagay sa calendar of activities ng Rodeo Festival yung aming fun run, yung parang arnis at martial arts tournament, may little Mr. and Miss Cowboy, may tattoo show. Battle of the Bands. Oh, yeah. Oh, yun, isa yung sa bago. Kasi first Battle of the Bands. Ang sabi nga ng baka, move on na tayo.
Tapos na ang rodeo Masbate nyo eh. Pero ako, ayaw ko pa. Kaya kita-kits next year mga karantalak. Ako si Aaron Basikal, ang inyong talakkerang Frenny na nagsasabing kung saan may kwento, ako'y always on the go.